Hello guys, it's Ziel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys mag-share lang ako guys sa inyo ng mga effective ways kung paano natin maliles yung takot natin sa mga pananakot at panghaharas ng mga agent ng mga OLA through text at email. Kasi madalas guys sa mga text sila nangaharas or sa email. And I know guys na marami pa din sa atin na nakakaranas ng depression dahil takot na takot nga every time na nakaka-receive nga tayo ng mga text at email sa mga agent ng OLA. So for now guys mag-share nga ako sa inyo ng mga ginawa ko before, paano ko nalampasan yung ganong setup. Kaya kung interesado ka abang sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Alam ko guys na marami sa atin nakakaranas ng depression dahil nga hinaharas sila tayo ng mga agent ng mga OLA, lalo na kapag hindi tayo nakakapag-settle ng ating loan sa kanila, which is normal na talaga yan guys nagawain talaga ng mga agent ng OLA na manakot sila through text at email. Minsan guys kinokontak nila yung mga nasa contact list mo, lalo na at meron na nga silang access sa contact informations mo sa cellphone mo. So ito nga guys yung kwento. Last year nga hindi ko na nga na-settle yung loan ko doon sa ibang mga loan applications dahil sobrang nahirapan na talaga ako guys sa tapal-tapal system. Kasi parang nabuhay na ako sa ganong sistema guys na uutang sa isang loan applications tapos ibabayad doon sa unang loan applications na nautangan mo. So parang naging gano'n na lang guys yung setup ko nung time na yon. So parang sobrang hirap guys kasi palaki na siya ng palaki yung interest niya. So nung time na yun guys sabi ko ititigil ko na. So tinigil ko na nga guys then tinry ko na nga makipag-usap dun sa mga agent ng mga OLA na ganitong day ko na nga lang siya babayaran at ipo-full amount ko na lang siya. Then, sana tanggalin na lang yung interest. Kung ano lang yung amount na na-receive ko, yun na lang yung ibabalik ko sa kanila. Pero hindi nga pumayag yung mga agent dahil gusto nila makuha din yung interest. So, dun na nga guys yung pumasok yung mga pananakot nila through text, pati sa email guys, ginugulo nila ako. At hindi lang sa email, pati guys sa Facebook kasi na-access nga nila guys yung aking Facebook account. And then yung time na yun guys sobrang na-depress talaga ako. Yung tipo na umiiyak talaga ako sa kwarto, hindi na ako lumalabas ng bahay. Tapos, hindi na ako madalas masyadong kumakain. Parang nawalan na ako ng ganang kumain. Kasi nga syempre nagsasuffer ka ng depression mo doon sa mga OLA dahil sobrang hindi mo na kinakaya yung mga pananakot nila through text na kung ano-ano guys yung mga pinagsasabi nila sa text messages. And by that time guys halos hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Iyak na ako ng iyak. Tapos sobra talaga guys yung pagsasuffer ko ng depression ko. Halos umabot yata siya ng 3 months na nagsasuffer ako ng depression ko. Na halos hindi na ako makausap ng maayos, para akong laging galit. Kasi ganun talaga yung nafe-feel ko nung time na yun guys, na parang nawawalan talaga ako sa sarili ko. Kasi nga syempre hindi mo na alam yung gagawin mo. Lalo na ang dami nilang mga text at email at kung ano-ano yung mapambabanta nila sa'yo. So, pero nung time na yun guys halos 3 months nga ako na gano'n na lang yung setup ko na nagsasuffer ng depression. Pero sabi ko, parang hindi ko yata deserve na mag-suffer ng ganito, sobrang ganitong depression. So, yung ginawa ko guys sumali ako sa mga Facebook group ng mga OLA victims. Then nagbabasa-basa lang ako dun guys ng mga runs nila about din sa mga pananakot nila ng mga agent ng mga OLA. So parang dun guys nakakakuha ako ng lakas ng loob. Then minsan guys nanonood din ako sa mga social media ng mga about nga sa mga pananakot din ng mga OLA or yung mga kagaya din natin guys ng mga victim ng mga pananakot ng mga agent ng OLA. So doon pa lang guys nakakakuha na ako ng lakas na ganito pala, so ganito pala yung dapat gawin para hindi ka lalong matakot sa mga agent ng OLA. So ito nga guys yung mga effective way paano ko nalampasan yung ganong setup maliban sa pagbabasa ko ng mga
runs sa mga Facebook page, ay sa mga Facebook group ng mga victim ng OLA. So ito guys, yung isa sa mga ginawa ko is nag-turn off SIM ako since hindi ko na talaga minsan kinakaya yung mga pananakot nila through text kasi sobra na guys, no, yung mga pambabanta nila. So yung ginawa ko talaga guys is nag-turn off SIM ako since naka-wifi naman kami. So wala na akong na-receive ng mga text nila at tawag. So parang dun pa lang guys, medyo naliles na talaga yung takot ko dun sa mga OLA. Then, mostly guys, no, once na hindi na nga nila ikaw makontak, syempre kukontakin nila guys yung mga nasa contact list mo, or it's either guys na mag-i-email sa'yo, pero mostly kasi guys pag nag-email sa'yo, sila sa'yo, napupunta lang siya dun sa spam. So, ang guguluhin nila guys, no, is yung mga nasa contact list mo, or yung mga nilagay mong contact reference dun mismo sa kanilang applications. So, yung ginawa ko guys, no, sa mga contact reference ko, sinabihan ko sila na i-block lang nila yung mga tumatawag sa kanila, at nag-explain naman ako sa kanila na ganito, na ganon, na victim ako nga sa mga matataas na interest ng mga OLA. So wala naman naging problema sa kanila, binablock lang talaga nila guys yung mga tawag ng mga agent ng mga OLA. So parang wala na akong naging problema dun guys. Kaya halos 2 months yata ako guys na turn off SIM. Then nagbabasa-basa pa rin ako guys syempre ng mga runs ng mga victims ng mga OLA sa Facebook group. Pero dung time na yun guys, no, halos pati na rin yung Facebook ko nasakop din ng mga OLA. Nahanap nila guys, so kinokontak nila ako sa Messenger. So ang ginawa ko guys, no, siyempre sobrang takot ko na naman at depressed ko kahit nag-turn off SIM na ako, talagang hahabulin kanila. So ang ginawa ko guys, halos nag-deactivate na ako ng Facebook account ko. 3 Facebook account ko guys naka-deactivate, pero naka-open lang yung Messenger ko. So blinak ko yung mga blinak ko nga yung mga agent ng mga OLA, pero yung Facebook account ko is naka-deactivate. So parang wala akong na-receive na ng mga chat ng mga OLA since naka-deactivate na yung Facebook account ko, pero naka-inactivate naman yung Messenger ko. So yung ganun ginawa ko guys, no, pwede yung gawin yun guys in case na kinokontak na kayo ng mga agent ng mga OLA. Or pwede rin kayo guys na mag-lock profile since meron na ngayon yung lock profile sa Facebook. So hindi nila kahit sabihin mo na ma-search man nila yung Facebook account mo, pero hindi nila makikita lahat ng mga posts mo or mga FB friends mo. Halos mga 4 months din guys no, naging okay na ako at natuto na nga akong mandedma sa mga text ng mga agent ng mga OLA. So nag-turn on SIM na ako kasi since marunong na akong mandedma, kasi yun talaga yung pinaka best way talaga is yung dedma, yung like na dedmahin mo lang yung kahit anong mga text nila sa'yo or mga email nila sa'yo. Kasi pag once kasi guys na na-apply mo na yung dedma na yan, hindi ka na maaapektuhan ng mga text at pananakot nila sa'yo. So kahit anong mga pananakot nila guys, na kung ano-ano yung mga pambabanta nila, dedmahin nyo lang guys, kasi lahat ng mga text nila is naka-send to mail lang yan. Hindi lang naman sa'yo sinesend yan, kundi sinesend yan guys, no, sa iba pang mga nag-apply sa ng loan na hindi nakapagbayad din sa kanila. So lahat yan guys is naka-send to mail. So kailangan wag kang matakot guys, kasi lahat ng mga text nila, lahat ng mga pambabanta nila sa'yo is hindi totoo. And didiretsuhin ko na kayo guys, no, lahat ng mga pananakot nila sa'yo or mga text nila sa'yo, like barangay settlement daw, kakasuhan ka daw ng stapa, kakasuhan ka daw ng small claims, at kung ano-ano pa yung pwedeng ikaso sa'yo. Lahat yan guys ay hindi totoo, kasi hindi lang naman ikaw yung tinetext nila ng ganyan. Mostly lahat yan guys ay walang katotohanan. Ito lang based talaga sa experience ko, kasi halos hindi lang naman ako yung kintext nila ng ganito. Mostly karamihan talaga yung mga victim din ng mga OLA dun sa Facebook group. So wag kayong maniniwala guys, no. Yung sinasabi nila na barangay settlement, hindi yan totoo. Hindi yan sila pupunta sa barangay nyo para mag-settle ng payment ng loan nyo, since alam naman na illegal sila. So takot yung mga yan na magpakita din ng kanilang identity. So wag kayong maniniwala guys, dedmahin nyo lang yung mga ganong text nila or kahit anong mga text nila guys. Wag kayong maniniwala, kasi lahat nga yun ng guys ay hindi totoo. Pero alam nyo ba guys, no, kung ano lang yung totoo sa mga OLA, lalo na yung mga OLA na registered ng SEC at CIC. Yun yung gagawin nila guys, no, kapag once nga na hindi kayo nakapag-settle ng loan nyo or di kayo nakabayad sa nila, ang
ang totoong gagawin lang talaga nila guys no is i-report kanila through sa SEC at sa CIC kung saan maapektuhan talaga guys yung credibility mo sa pag-apply sa mga future na loans sa mga bangko ganun, lalo na kung yung loan applications na hindi mo nga nabayaran is registered ng SEC or CIC. Yun yung totoo guys. So, yung best na advice ko lang talaga sa inyo guys no is DEDMA. Once na na-apply nyo na nga yung DEDMA, tology na yan, means hindi na kayo maapektuhan ng kahit na anong mga text nila or pananakot nila sa inyo through text or email. So, pero kung hindi nyo ba din kaya i-handle guys yung depression nyo, pwede naman kayong mag-lock profile or deactivate, nasa inyo pa din yan guys, or pwede rin kayong mag-turn off SIM kung ayaw yung makareceive ng mga text nila. Pero kung malakas naman ang loob mo, kasi talaga before kasi guys, nangyari sa akin yan. Yun yung ginawa ko talaga, yung best way na yun na mag-turn off SIM. Pero ngayon guys, naka-turn on SIM na ako. Pero until now guys, nakaka-receive pa din talaga ako ng mga text nila. Same scenario lang guys no, sa mga text nila before. Paulit-ulit lang guys. So, hindi na talaga ako nagpapa-apekto. So, yun lang guys no, DEDMA is the key. Pero yung consequence lang talaga guys no, once na hindi nga tayo nakapagbayad sa ating mga loan, dun sa mga loan applications na registered ng SEC or CIC, is maapektuhan talaga guys yung credibility natin. Yun lang guys yung consequence natin. So yun lang naman guys yung ating topic for today's video. Sana meron kayong natutunan, sana lumakas na yung loob nyo about dito sa video natin na shinare ko. Kaya sana maging okay na kayo. Yun lang naman guys no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!